Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Libra mula March 1 to 15, 2025? Pwedeng nangyayari na to, mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin niyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag niyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipika po ang energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon, at rising sign kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Okay, magsimula na tayo. Excuse me. Tungkol saan to? Yung bida natin, pamilyado, pero kasal. So, pwedeng kayo mismo to. O ito yung someone na malapit sa inyo. O kakilala, o idol, na pamilyado, pero kasal. Tingin ko merong magbabago. Yung pagbabago tungkol to sa career. Baka promotion to. O malilipat ng ibang department. Kung walang work, edi magkaka-work. Kasi may ano tayo. Judgment. Na para bang may reawakening na maaaring mangyari. O awakening. Awakening. Transformation na lang, in short. Pero katabi niya itong 9 of fossils eh. So siguro doon sa topic ng contentment, stability. So yun nga yun. Baka new job, promotion, increase salary, may iba ng department, kung may work, o may iba ng job description, o madadagdagan ng job description. Pwede rin. Kasi ito yung ano eh, parang expertise. Yung ka magaling. Si promotion o madadagdagan ng job description o bagong role. So, ano pa kaya? Ibay naman natin. So, dun lang tatama yung sinabi ko sa pamilyado na kasal. Kung walang makarelate dyan, wala naman silang trabaho. Eh, baka asawa nila to, o anak, o pamilya, o someone na malapit sa kanila. Pero, move on na tayo sa susunod na senaryo. So, sa case na to, ang bida naman natin ay single na babae. Kung dito single ay byuda. Kung di byuda, di ex-wife, ex-girlfriend. So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Maganda naman yung mga cards, oh.
magiging masaya siya. Parang yung something na ininvest niya, yung time, effort, energy, money, magbubunga dito, sa Ace of Pentacles, Pentacles, ano to? Branches. Ace of Wands. O may potential na mag-grow yung ininvest niya dito. Na sinasabi ko, time, energy, effort, money, time, energy, effort, effort, energy, money, attention. So, magiging masaya siya. Sabihin natin, literal na investment o nag-OT siya, masyado siyang maraming OT di may dagdag income, di ba? Kaya magiging masaya siya dito sa 9 of Cups. So, kung ano man yung ini-effortan, magbubunga yun o magpe-pay off. Dalawa tao. So, energy na lang sila lahat. Maganda rin naman yun. Dulo. Kasi kanina 9 of Cups Ito, naging 10 na. Ito, masaya siya sa sarili lang niya. Ito, masaya siya kasama ibang tao na malapit sa kanya. Ano na to? Ultimate fulfillment. O pinnacle ng fulfillment. Wish come true, parang ganun. Ayan ito. Itong dalawa. Ang dating, makukuha niya itong wish fulfillment niya. Kung action siya at di siya magpo-procrastinate. So, bukod sa action, kailangan niya rin mag-isip. Kasi ano to, swords. Ano ba to? King of Swords. Kailangan niya mag-isip at maging vocal sa kanyang iniisip. So, ang outcome netong sinasabi ko, success. So, ano ba itong gusto mangyari ng iba sa inyo? Kasi nagmukha na nga itong wish fulfillment. Itong 10 of Cups natin. Kung a-action gagamitan ng intelligence at communication tungkol siguro sa reawakening ng relasyon, reconciliation, o pag-pursue sa crush. Pero, dagdagan pa natin para mas clear. May iba pa yung sinabi ko at dinagdagan nga natin. Ayan, takluban na ito. Decision. Really?
So, doon na nga tatama doon sa sinabi ko. All about new romance. New romance, sabi natin ipa-pursue yung crush o ex. O reawakening sa existing na relasyon. So, mabubuhay ulit yung romance. So, wala nang dating dito. Peace na rin kasi to eh. So, sabihin natin nag-away, di may peace. Sabagay, reconciliation na nga rin pala yan. Pwede rin to sa mga LDR. So again, kung a-action, ipa-pursue, i-communicate, o magiging strategic, makukuha yung nais. Okay? Kasi maganda yung outcome natin, 6 of Wands. So, yung wish fulfillment natin, makukuha yan through effort at intelligence. Ngayon, punta tayo dito sa susunod. Ito. Ang masasabi ko nito, ibang senaryo. Oh, success wedding. Oh. Engagement na to. May chance ng engagement. O wedding proposal. O baka naman ikakasal na talaga sa 2 weeks na to yung iba sa inyo. O kakilala nyo. Kung ikakasal na, di wala namang problema. Nandito yung success. Hindi uulan sa panahon na yun. O magka-aberya man, maitatawid pa rin yung kasal. Tawag doon. Tuloy na talaga. Kung naka-schedule na. Hindi siya, walang tatakbo sa kasal kasi may case na ganun. Diba? Tumatakbo kung kailan ikakasal na, Diyos ko po. Wala namang ganun dito. Pwede rin tong kundi literally wedding. Tungkol to sa signing ng contract. Yun na nga, baka to. New contract, success, new deal, new sponsorship, new advertisement, brand deals, ano ba yan? Anything na may kinalaman sa contract renewal of contract, new job. O sabihin natin anything na may kinalaman sa legal documents na ma-approve. Ma-approve naman sa 2 weeks na to kung lalakarin. Reconciliation, nasabi ko na ba yun? Pwede rin. Okay. Susunod. Sincere friend. Dark-haired man. Yun. So, ang dating sa akin sa loob ng 2 weeks na to, may someone na tutulong
in times of crisis o magiging supportive? So, probably yung tinutukoy kong tutulong in times of crisis o magiging supportive sa inyo. Hi, friend. Sincere friend eh. Oh. Ayun lang. True friend to. O best friend. Maisip. Basta in times of crisis, may tutulong sa inyo. Siguro through advice o financially. Basta, ang mahalaga may tutulong. Pero more like, kapamilya to o friend. Yun, reconciliation, no? Ito na nga rin yung sinasabi ko kanina, yung reconciliation dito. Saka dun sa tarot, di ba? May reconciliation sa mag-partner, mag-ex. Pero dun to malaki chance sa relasyon. Magkarelasyon. Sa bagay dun sa tarot, magkarelasyon din yan, di ba? Parang may ano lang siya. Emphasis na posible nga yung reconciliation, reawakening, o new romance. Kasi umuulit-ulit lang yung mga sinasabi. Iba to eh. Si Bila to eh. Isa tarot. Iisa lang sinasabi. So, pag ganun umuulit yung sinasabi, ibig sabihin malaki ang chance na magkatotoo. Ngayon, nagalit naman dito. Na-trap, nagalit. Diyos ko po. Ano ba to? So, for some reason, may something na medyo confusing na pwedeng ikagalit ng iba sa inyo o ng someone else. Kasi may ano dito eh. Galit. Ito palagay anger. O anger. Di ano na to? Misunderstanding, miscommunication. Ay posible. Pwede ring ang cause ng galit ay anything na may kinalaman sa bukod sa misunderstanding, miscommunication ay binisip ko. Kutob. Ayan. Nagalit dahil may na-sense yung iba sa inyo na something wrong. O nagalit kasi dishonest yung tao. O binetray yung trust nila. Maraming pwedeng case. So, dagdagan pa natin. Ito last na to. Last spread, pumunta na tayo dun sa last deck naman. Excuse me. Kanina anger to absent na. Di cancellation na to ng trip. Cancellation ng traveling, absent eh. So, kung di yan cancellation ay made-delay yung trip for some reason o journey. Ngayon, ibang case, sabihin natin may planong gumala yung iba sa inyo. Tapos, nung
nung gagala na sila, bigla naiba yung ihip ng hangin. Ayaw na daw, di natuloy yung gala. O sabihin natin, eto na yung day, nagagala daw. Kasi nag-usap-usap, gagala somewhere. Yung mga magkakatropa o magkapamilya, tapos bigla na lang tinamad yung isa o kabitin naman absent. Doon papasok yung absent. Nung gagala na sila, absent yung isa. Ewan ko, basta may absent. So, mga taong aalis. Kasi may journey eh. So, possible tinamad o bago isip. O, hindi lang pumunta. Yan yung reason bakit absent. Ano, sa journey, o pag-travel. Ngayon, punta tayo dito sa huli. Ano pong masasabi nito? Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. Kukuha ko dito ng 3. Babasahin ko na lang para mabilis. Ito na yung general advice sa buong 2 weeks na ito. Change. The changes that you're going through are positive. Simplicity. Put your energy into the basics and let go of excess. Itong huli. It's okay to be different. You don't need to be like everyone else. You're perfect just as you are. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.